Kung may Bibles po kayo, let's open our Bibles. Numbers chapter 21, verse 4. Let's read it all together. 1, 2, 3, read. And they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to compass the land of Edom, and the soul of the people was much discouraged because of the way. Deuteronomy 31. Pakilakas po natin. 1, 2, 3, read. Do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you. He will neither fail you nor abandon you. Let's all bow our heads. Let's pray. Lord, we just thank you this morning. Thank you for what you're about to do. Thank you that you will stir up our hearts, stir up our soul. I pray that every form of discouragement, matanggal po ito sa aming mga buhay, sa aming mga kaisipan. And Lord, I pray for the joy of the Lord to be stirred up in us. And I pray, God, na ang aming mga espiritu, they're gonna be lifted up, Lord, para makapagpuri, makapagsamba sa iyo, at magawa po namin yung pinapagawa po ninyo. So we welcome you this morning. Thank you that every sickness be healed, every problems be solved, every miracles that is needed be given in the name of Jesus Christ. We bless your name today, Father, in Jesus' name. Everybody will say, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang bawat isa. Amen. We can all be seated. Amen. Magandang umaga po uli. Kami po ay masaya na nandito po kayo. Nasa series po tayong Overcoming Discouragement. Sabihin po natin, Overcoming Discouragement. Pag sinabi po natin discouragement, it's a state of feeling disheartened o yung panghihina ng loob o panglulupaypay. Ibig sabihin, demotivated ka, lacking enthusiasm. Marami pong tao ngayon sa ating kapanahunan, medyo nanlulupaypay po sila. Yung iba, pinanghihinaan po sila ng loob. At alam naman po natin, kapag ang isang tao, siya po ay discouraged, na pag-aralan po natin ito, it involves a decrease of one's belief in their ability to achieve goals or overcome challenges. Alam po ninyo, pag pinanghihinaan po kayo ng loob, pati yung paniwala po natin na kaya natin, pati po yun bumababa. Naintindihan ba? Alam ko, discouraged po kayo sa katabi po ninyo kasi matagal ng panahon na nangako sa inyo yan, hanggang ngayon hindi pa niya tinupad. Discouraged na discouraged po kayo. Pero sa pagkakataon po ito, nawa, mangyari po ang isang bagay na ito. At alam ba ninyo, di ba, pag discouraged ka, yung confidence mo, bumababa din. Kaya sa araw po ito, pinapag-aralan po natin, ano ba yung source nito? Ano ang pinanggagalingan ng discouragement? Remember, discouragement is the number one tool that the enemy na ginagamit po niya para mapahinto niya tayo at matalo po niya tayo sa journey po natin. Ito yung number one tool na ginagamit po niya. Na kwento ko din po sa inyo last Sunday na kapag ang isang tao discouraged siya, minsan may pinakita sa isang tao yung paano kumikilos ang dyablo kapag tayo po ay nadi-discourage. Umuupo daw po siya sa ating balikat. O tingnan po niyo yung balikat po ninyo. Yan. Huwag po niyo tingnan ng hindi po yan ng demonyo. Hindi po yan. Yung balikat lang po ang Tapos ang sinabi po ng Diyos sa kanya, palayasin mo siya. O sige, palayasin po natin. Alis ka dyan. Yan. Hindi po yung katabi, ulitin ko po. Hindi po ang katabi po ninyo ang demonyo. Pag discouraged daw po tayo, umuupo daw po siya dito para lalo po tayong mabigatan. So ulit, lahat po tayo pagsabi, alis dyan. O sa kabila. Ngayon, napapag-aralan po natin kasi may pinanggagalingan po bakit tayo nadi-discourage. Hindi naman all of a sudden na-discourage po tayo. Minsan may mga pangyayari sa buhay o pagkakataon na nadi-discourage po tayo. Huwag po nyo kalimutan, ulitin ko. Discourage ka na nga, tapos sasabayan ka pa ng demonyo, talagang hindi ka lang madi-discourage, madi-depress ka pa. No wonder sa panahon po natin, pagkatapos daw po ng pandemya, mas mataas pa yung discouragement kaysa nung pandemya. Bakit? Kasi nga naman, marami ang nawalan, marami all of a sudden na-realize nila, maraming nawala sa kanila. And they thought talagang magugunaw na po yung mundong ito.
Pero hindi po. Pakisabi sa katabi mo, hanggat nandito ka, it's gonna be alright. Yan. Yan. Pakisabi sa katabi mo, hanggat nandyan ka, it's gonna be alright. Okay? Sino pong naniniwala, it's gonna be alright sa buhay po natin? Amen. Kasi siyempre, when you know the source, you can stop it. Kapag alam mo yung source na pinanggagalingan ng discouragement mo, mapapahinto mo ito. Ulitin ko, when you know the source, you can stop it. Amen. Para nung minsan, yung Jetmatic na pina-install po natin, sabi nila Jerry, bakit mahina dito? Bakit sa kabilang banda malakas? Dito, ngayon pala, baligtad po. Yung check valve. O siyempre, nung nakita niya yun, nasolusyonan niya. Ganyan din naman po sa discouragement. When you know the source of your discouragement, you can stop discouragement in your life. O di ba, pag sabi sa tabi mo, sasaya ka muli. Yan. Di ba? Example, I'm getting ahead of myself. Napag-aralan din po natin last Sunday, ito yung mga source ng mga discouragement. Ito yung pinanggagalingan ng mga discouragement sa buhay po natin. Number one, na source daw ng discouragement, setbacks and failures. Pag sinabi po natin setback and failures, ito yung mga hindi na-meet yung mga expectations po natin. O kaya na-reject ka. O kaya nagkamali ka, lahat po na nagkakamali, magsabing amen. Pakilakas lahat na nagkakamali, magsabing amen. Sino sa dito, at least once in your life, na-reject po kayo? Tayong lahat po, kung lalaki ka, at least once in your life, ay sabagay, kaming mga pogi, hindi po namin naranasan yung nabasted. Diba? Meron bang pogi dito? Pakilakas po ninyo, meron mga pogi dito. Diba? Lahat po ng hindi nabasted, magsabing amen. Okay. Naintindihan ba natin, at least once in our lives, na-reject po tayo. And because of all these things, nadi-discourage po tayo. Actually, yung iba po, kaya kayo discourage, ano po yung mga setbacks natin? Health problems. Kaya kayo nadi-discourage dahil may karamdaman po kayo. Yung iba sa inyo, mataas ang sugar po ninyo. And that's really sad. Ang sarap pa naman ng donut. Diba? Ang sarap pa naman ng cake. Diba? Yung iba sa inyo, may health problems po kayo, hindi nyo makain. Ang sarap pa naman kumain. Kaso lang kapag may health problem ka, hindi mo makain yung gusto po ninyo. Amen? Example, may fatty liver ka. Lahat po na may fatty liver, magsabing amen. Amen? Diba ho? Yun ang mga problema. Hindi nila makain yung gustong makain po nila. So, iba, discourage po sila. Yung iba naman, may relationship difficulties po kayo. May hindi maayos sa buhay, sa relasyon. Iba sa inyo, may LQ kayo na mga iniirog po ninyo. Siyempre, nakaka-discourage. Dati, ganito kayo, close. Ngayon, ganyan na kayo. Malayo na. Dati, holding hands kayo. Di ba yun, naglalakad kayo, yung parang sawa ka sa ano. Ngayon, sawang-sawa na. Di ba ho? Yun ba, may mga nakakaranas po kayo ng ganyan. Tingnan mo ang katabi mo, pagsabi sa kanya, nakakainis ka. Di ba? Di ba yung minsan nangyayari po talaga ito, kaya kayo nadi-discourage. Yung iba naman, ito yung number one. According to survey na number one na nakaka-discourage, financial struggles. Iba po sa atin kaya kayo nadi-discourage dahil nga naman, number one, marami po tayong utang. Lahat po ng may utang, magtaas ng kilay. Yan. Huwag na kayong mag-amen. Iba sa inyo, kaya kayo nadi-discourage kasi, yan nga, wala kayong pera sa bulsa. Nakaka-discourage po yun, di ba? Tignan mo yung pitaka mo, di ba? Iba sa inyo, yung mga salary po ninyo, dead on arrival, di ba? Pag sahod po ninyo, patay.
Wala na. Iba sa inyo, eksakto lang kayo makakabili ng milk tea. Tapos, yun na yun. 15 days ka nagtrabaho, tapos mabibili mo milk tea. Nakakalungkot po. Bakit? Kaltas sa bigas, sa tindahan, kaltas sa load, kaltas sa internet, kaltas sa kay nanay, sa mga kapatid. Kaya yung sweldo po ninyo, nagiging alo. Pati sweldo po ninyo, discouraged. Diba? Hindi po niya maibuhat ang sarili po niya. Yan, nangyayari po yan. Tama ba ako? Iba naman po sa inyo, nadi-discourage kayo kasi yung mga gusto nyong magbago, hindi nababago. Kaya iba sa inyo, ako palagi naririnig ito, palagi na sinasabi, Pastor, nakaka-discourage. Bakit? Wala man kasing nangyayari. Ang tagal ko na siyang pinagpipray, Pastor. Demonyo pa rin. Anong gagawin ko? Nakaka-discourage po yan. Tingnan po niyo yung katabi mo. Pakisabi sa kanya, ikaw ba yung kinukwento ni Pastor yan? Di ba? Yung, bakit? Kasi nga naman, gusto mo magbago, hindi nakaka-discourage. But I want to tell you something. Change is coming. Let me repeat that. Change is coming. Marahil hindi po nyo nakikita yung pagbabago, but God is doing something behind the scene. Pastor, matagal na ito. Alam po ninyo, kailangan lang natin maghintay. Kapag pinag-pray mo yan, God has no choice but to answer your prayers. Kaya sabi niya, call upon me and I will answer thee. Ibig sabihin, kinuha niya yung responsibilidad na sagutin niya ang panalangin mo. Hindi pa niyo nakuha. Si Lord mismo, kinuha niya yung responsibilidad na sagutin niya ang ating panalangin. Ang responsibilidad natin, mag-pray. Alin ang mas mahirap, sumagot sa panalangin o mag-pray na lang? Mag-pray ka na lang. So, wag po kayo mawalan ng pag-asa. Pakisabi sa harap po ninyo, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Yan. Change is coming. Amen. Iba sa inyo, Pastor, ang tagal ko lang may karamdaman. Healing, it's on its way. Pastor, kaibog mga gusto manakit kong cake. Pastor, manulo ko. Yung sugar ko, 700. Ma-hospital na ka kanyan. Healing, it's on its way. Amen. Pag sabi sa tayo mo, healing, it's on its way. Amen. Iba sa inyo, discourage kayo kasi ang tagal na din yung nagbibigay. Pastor, bigay dito, bigay doon. Nagta-tights naman ako. Pambirang pa-tights na yan. Tights, nag-offering pa ako. Nagpi-first fruit pa ako. Pero Pastor, bakit matagal? Let me tell you something. Harvest is coming. Harvest is coming. Amen. Katulad ni Anyan, nag-harvest po siya. Amen? Si Cesar, nag-harvest siya. Si Joy, nag-harvest po. Na-promote ang mga to. Diba? Nag-harvest po sila. Si Cesar, alos maiyak-iyak siya. Si Joy, palagi nang umiiyak. Sa kakahintay. Pero dumating ba? Dumating po. May takdang panahon. Amen? Sabi nga po ng mga nagpupo sa mga social media, when the time is right, the Lord will make it happen. Yan ang mga mahilig mag-post. Yung, when the time is right, the Lord will make it happen. Amen? Pakisabi sa katabi, nararamdaman ko na yung aksema sa aking kamay. Yan, hindi po. Sabihin po natin, nararamdaman ko na yung harvest sa buhay ko. Come on! Meron ba akong kasama dito na mag-harvest? Come on! Amen! Kasama po yan sa buhay. Yan ang number 1 daw rason bakit kayo nadi-discourage. Number 2 reason, bakit nadi-discourage? Comparison. Constantly comparing yourself to others, especially when you perceive them as more successful or accomplished, can lead to feelings of inadequacy or discouragement. Kapag kino-compare po natin yung sarili daw po natin sa iba,
Madi-discourage kayo. Example, sa mga kakapatid na lang. Pwede po, nangyayari ito kaya may mga iba na di-discourage kasi, bakit si kuya? Bakit yung bungso? Yung mga bungso kasi. Di ba? Lahat po ng bungso magsabing amen. Amen. Bakit siya? Palagi siyang pinapaboran. Lahat ng pinabibili niya, binibili. Bakit ako hindi? Naranasan po natin lahat yan. Amen? Ako, nakwento ko sa inyo, ang kuya ko may Adidas po siya. Ako ang bungso, 5 kaming magkakapatid. Pagdating niya sa amin, hindi na siya Adidas, wala na siyang stripe eh. Tanggal na yung stripe. Yung medyas, pagdating sa akin, wala nang garter. Yun ang mahirap kapag magkakapatid po kayo. Yung iba naman, kino-compare po niyo sarili niyo sa mga kuya ninyo, sa mga ate niyo. Bakit si kuya? Very successful. Gumaganyan po. Bakit siya mas maganda siya kaysa sa akin? Bakit siya palagi siyang pinapansin kaysa sa akin? Nangyari ba sa inyo to? Kahit hindi po kayo umamin na po kayo. Amen? Nangyayari po ito. Kahit sa mga classmates, sa nag-aaral, nagko-compare po kayo. Bakit si Mika? Sobrang ganda. Kahit anong suit niya, maganda. Ako, pag nakamaskara lang. May mga ganyan po. Nangyayari po ito sa atin sa mga magkaklase, di ba? Bakit siya sobrang talino? Sabi nga ni Pastora Chit, bakit kaya? By the way, bago po sabihin ito, sa lahat po ng mga Dean's Lister sa atin, kami po ay talaga naman, palakpak. President's Lister, ang dami! Ay, galing! Diba? Ba't hindi tayo sa mga bagsak list, nandun tayo? Diba? Make-up list, palagi tayong nandun. Pero ngayon, pambihira. Bakit siya? Palagi siyang matalino siya. Ba't ako? Parehas lang naman yung ulo namin. Nangyayari ba ito? O kaya yung status, bakit siya? Bakit siya in a relationship? But ako complicated. Ganyan. Bakit siya engaged? Ako disengaged. Ganyan. Yung nakaka-frustrate, di ba? Nakaka-discourage yung pastor. Gusto ko nang basuhin ito. Ito yung dahilan. Ang keyboard na to, ito yung nagnakaw sa puso ng aking kilala. Tingnan mo, wala man siyang damdamin. Di ba yung status, bakit siya? Ganyan po, tama ba ako? Minsan nadi-discourage tayo pag ganyan. O kaya yung gadgets to gadgets, bakit siya? Naka-iPhone. iPhone 14 niya, ikaw. 5110. Bakit? Yung sa kanya, ang ganda pag, di ba? Pag nag-selfie ka, gumaganda ka lalo. Yung sa'yo, hindi mo man makita yung sarili mo. Bakit? Comparison eh. Tama ba ho to? And little did you know, this is something funny, and yet, maraming mga tao, iba nga mga estudyante ngayon, mga bata, nakikipag-away sa kanilang mga magulang just for them to have a very good cellphone. Why? Kasi kino-compare nila yung sarili nila sa iba. Can you say amen? Bakit siya naka-iPad? Ako, yellow pad. Yung mga ganyan. Yun, talaga madi-discourage ka. Bakit siya sexy? Ganyan. Ako siksik. Ganyan. Bakit siya? Kahit anong kainin niya, hindi siya tumataba ako. 5 pirasong manok lang. Bakit kada lumolobo ako? Ganyan. Tama ba ho to? Bakit? Comparison eh. Tapos ito pa, yung vacations to vacation. Bakit siya? Nakakapunta siya ng Palawan. Ako sa Palawan, ano lang, padala.
Nangyayari ba ito? Nangyayari, bakit siya nakakapunta ng Boracay? Ako, Boracay lang. Ang ganyan ba? Comparison eh. Kaya nadi-discourage po tayo. Tama. Sabi nga po, lalo na ngayon, it's too easy to compare because of social media. Lalo iba po sa inyo, mahilig kayo sa social media. It's too easy na i-compare po ninyo. Sarili po ninyo, makita mo yung friend mo, di ba? Yung touchdown, di ba? El Nido. Ikaw Milo ka lang. Siya nasa El Nido, ikaw Milo. I mean, talagang nakakaano talaga. Pero, I want you to listen very carefully. Remember, not everything you see and hear on social media is true. Not everything you see or hear, di ba? Yung iba, makita niyo nakapicture, yung nakatas pa yung paa. Ganyan, di ba? Yung kayakap niya yung bestie niya. Yung, huwag kayong maniwala, maghihiwalay ang mga yan. Joke. Karakalbi mo ka na ako yan. Amen. Amen. Not everything you see and hear on social media is true. Ito pa, not every smile is truly happy. Hindi lahat ng ngiti na nakikita po ninyo, totoong masaya, hindi. Hindi lahat ng nakaganyan yung, di ba? Yung ba, pag nagpapapicture, di ba, yung, kakanya-kanya, likuanan na yung boyfriend na. Kasakit! Pero kaya, pero yung ngiti niya, masakit. 5 na minutong makanyan pamapapicture. Amen. Kasi comparison naintindihan ba natin? Not every Instagrammable food is tasty and delicious. Tama ba ako? Yung iba ewan ko ba anong napauso natin ngayon? Pag nasa restaurant ka, hindi ka makakain hanggat hindi na picture. Anong napauso natin ngayon? Yung bago ako kumain, diba? Pipicturean pa lang. Ano ba nauso natin? I think it was last Friday, yung death anniversary ni Father ni Pastor Ache. Diba? After namin sa sementeryo, nagpunta po kami sa Chili's. Sa SM, Chili's. Diba? O diba yun? Wow, ganyan. Kala mo, di kami nagpupunta doon O, picture muna. Picture. naman manyaman. Lalo ngayon manyaman, nang mamayad kami. Yung bill may kulang niya kin 10,000. Diba? Pero hindi naman lahat masarap. Hindi naman lahat masarap. Iba, pinipicture lang. Diba? Yung nandito kami sa Samji. Isa lang ang alam ko masarap na Samji. Tatis. Tama ba? Wala nang iba. Tama. Sinong galing? Alam ko, sila Kuya Alex ata. Galing kayo kagabi. Tama? Masarap, Koy. Oo, di ba? Sila Cesar. Masarap. Kayo, pagkatapos na service, ni-reserve na ninyo yun sa kanila, no? Ibang klase kayo. Basta punta po kayo doon, sabihin lang ninyong pangalan ko. Pagkatapos, magbayad na rin po kayo. Naintindihan ba ninyo? Lahat naman, may comparison palagi po yan. Amen. Tapos, kahit sa damit, mga babae, bagay niya. Alam po ninyo, tanggapin na natin ang katotohanan. May mga damit na bagay ninyo. May mga damit na hindi. Amen. Amen. Pero sa church po ito, okay lang po kayo, kahit ano pong damit, basta may damit po kayo. Huwag kayong umaten na walang damit. Yun lang pong pinagbabawal po nan. Ay, dalawa pala. Huwag po kayong umaten dito na naka-short. Na parang short po ninyo, belt lang.
Pinagbabawal po namin yun. Can you say amen? Pag sabi sa tao, huwag mong i-compare sarili mo. Yan, huwag ka mag-compare. Amen? Pastor, buti pa ito, palagi siyang nasa Singapore, nasa Hong Kong. Bakit siya? Bakit siya palagi siyang bagong gadget? Ito po, sinulat ko to. Of course, we want all these things. We want all this, but we should never lose sleep if we don't have them. Of course, gusto natin ng mga to, pero hindi tayo mawawalan ng tulog kahit wala tayo nito. Amen. We should never lose sleep kahit wala po tayo. Bakit siya nasa Baguio, ikaw Baguio? Bakit siya ganito? Come on. Of course, gusto natin ng mga bagay na ito. Pero kung sakaling hindi mo sila, wala sila, hindi mo sila naranasan, wala ito sa mga kamay mo, it's okay. Masarap pa rin ang tulog po natin. Can you say amen? Amen. Pag sabi sa tama, huwag ka mag-compare. Amen. Number 3, negative feedback. Kaya kayo nadi-discourage kasi narinig nyo yung maling feedback. Ano yan? Hindi mo daw bagay yung makeup. Ganyan. Hindi mo daw bagay yung buhok mo, yung dress mo, pang matanda. Ganyan. Ano ba ang age mo? 18 years old. Pero yung damit mo, pang 80 years old. Ganyan. Kaya nadi-discourage tayo. Yung negative feedback, sabi nila, hindi ka daw maganda. Yung ilong mo daw, parang hollow blocks. Yung mga ganyan, yung niluto mo, hindi daw masarap. By the way, Tita Jazz, masarap po yung niluto po rin nyo. Maraming salamat po. Diba? Pinakita sa akin ni Jer yung message po ninyo. Sabi niya, ano ba sabi ni Pastor sa niluto ko? Ganyan. Sumagot si Jer, ate, si Pastor hindi man kumakain ng kanin. Pero dahil sa niluluto mo, nakatatlong kanin siya. Yan. Ang birang Jerry, papapatay ka pa niya. No? Pero, naintindihan ba ho ninyo? Minsan, whether you like it or not, minsan makakarinig po kayo ng hindi magandang feedback. Kahit sa church, we're doing everything. Amen? Na para po everybody will be comfortable. Pero minsan may narinig ka pa rin. Katulad nung minsan, di ba sabi niya, bakit yung CR sa pambabae, di ba, pag pinlas mo, bumabalik. So, anong ginawa po natin? Nagpalagay po tayo ng Jetmatic para pag pinlas po ninyo, pati po kayo sasama. Amen. Marami talaga yun. Sabi niya, yung di man malamig, ganyan, di ba? Di man malamig sa Yung iba naman, makikita mo, tinataas po ninyo yung mga blades ng aircon. Ayaw naman you cannot please everybody. Di ba? Sabi nga po that's the recipe for failure. When you want to please everyone sa buhay po ninyo. That will never happen. Can you say amen? O kaya yung iba sa inyo, na may nasabi mga magulang po ninyo, may nasabi sa trabaho po ninyo, aba naman, nangyayari, kung may nasabi man po sila, hindi pag-ayusin po natin. Diba? Example, iba sa inyo, ayaw ninyo na rin, may tabako. Hindi, madyeta ka. Pero sabihin mo yan sa amin nila, Roland, wala kaming pakialam. Diba? Sabi, Pastor, may tabaka. Okay. Diba, Roland, pangaragul mo at yan. Mga yan talaga. Amen? Tignan mo si Ronnie. Si Ronnie, may edad ka na, ba't di ka pa nag-aasawa? Who cares? Ganyan si Ronnie Di ba? Wala siyang pakialam. Kaya ganyan, di pa siya nag-aasawa. Di ba yun? Amen. Pag sinabi nila, mas matanda ka sa edad mo, ano magagawa ko? Di pakulay ka ng buhok. Yung kilay mo, padaretso mo hanggang noo. Para maiba. Amen. Nangyayari po talaga yan. Negative feedback. O kaya may business ka, sabi nila, hindi masarap dito. Di pag-ayusin po ninyo, tingnan ninyo. Kasi may mga tao na wala naman talagang magandang sabihin. Sa iba masarap, sa iba hindi. Ganyan talaga.
example, na minsan sabi nila, ay, mas gusto ko yung pansit canton ni, ni Carmela. Mas masarap daw yung pansit canton ni Yasmin. Mas masarap daw yung pansit canton ni Irene, ni Ate LB. Iba't iba yung pinagsabi. Alam po, sagot ko ninyo. Para sa akin, pag binigyan nila ako, masarap lahat yan. Amen. Tingnan po ang katabi po ninyo. Pag sabi, ka mapagtampusan. Yan. Pag sabi, ka palaging tatampo. Iba sa inyo, wala silang masabi. Parang pigsa tayo. Nakatakabaya. Amen? Yung song leader kanina, puro ganda lang. Ganyan. Pwede ka ma-open. At least kung sinabi, puro ganda ka lang, at least may ganda ka. Amen? Did you get the point? Pero okay naman yung praise and worship. Nakasamba naman po tayo. Amen? O kung gusto mo ikaw sa susunod, samsamin mo yung mic para sumaya ka. Ganyan po talaga. Nangyayari po talaga sa buhay yan. I mean, you cannot please everybody. Get ready for negative feedback. Nangyayari po yan. Amen? Sa simbahan natin, palagi ko narinig, puro pera lang dyan. Oo. Bala mo, mami, yan Yeah, puro pera-pera lang dyan. Okay, ganyan ang mga banat. Pero makinig po kayo. Siyempre, natural lang. Hindi naman po kami nagpapabayad. Alang-alang, kumain po kayo sa McDo, magbabayad kayo sa Jollibee. Come on. Come on now. Amen. Amen. Oh, sabi niya, hindi ako magbibigay sa church na yun, basta atin lang ako. Okay na naman. Malaya po kayo. Pwede po kayo gusto po ninyo, araw-araw po kayong dito. Wala po. Kung ayaw ninyo magbigay, ano magagawa namin? Kayo yan Amen? Nawa. Bumuka ang lupa. At kainin kayo. Amen. Amen. Nagpapatawa lang po ako. Number 4, reason bakit po tayo nadi-discourage, lack of support. Kayo boy, na-discourage dahil minsan yung wala kayong suporta sa mga pamilya, sa mga kaibigan. Imagine yung kaibigan ko, pinakita ko yung magiging boyfriend ko, kontra lahat. Nakaka-discourage. Yung iba, pinresent ko sa kanya. Minsan sabi niya, Pastor, ito po yung magiging asawa ko. Sino yan? Si Carl po. Oh, Carl? Carlota. Ayun. Babae. Amen. Amen. Ay, Pastor, hindi po yung magiging boyfriend ko. Sige lang po, total, nandito na ako. Pag may gusto po kayo, ipakilala muna po ninyo sa mga leaders po ninyo. Kaya sa mga, actually, the truth is, pakilala muna po ninyo sa mga magulang ninyo. Dito po ako. Kapag then byuda na mo, ilang pagsabihan ko. Mga byuda na lang. Kung sakali man po kayo, may nanligaw sa inyo, byuda po kayo. Puntahan po ninyo sa libingan yung mga asawa po ninyo kung gusto pa po nila. Amen. Baka babangon pa yung asawa po ninyo. Nagpapatawa lang po ako. The point is this. Yung maraming tao na di-discourage kasi nga minsan kulang sa suporta. Minsan, yung mga bata, gusto po na talaga nilang mag-aral. Wala, anak, ganito ka na lang. Pero kung ang mga anak po ninyo gusto po nilang mag-aral, suportahan po ninyo sila. Gawin po niyo ang lahat. Kung tayo man wala po tayong ganong narating sa area ng pag-aaral, pagtulakan po natin yung mga anak po natin na may marating sila sa buhay.
Amen? Dapat ang pangarap po ng lahat ng mga magulang, your kids will be 10 times better kaysa sa atin. Can you say amen? 10 times better kaysa sa atin. Kung ikaw, narating mo ito, lalampasan. Kaya dapat honor sa atin kapag yung mga anak po natin, umaangat ang kanilang mga buhay. Amen? Naintindihan ba po natin to? Yan ang nagiging sanhi. Ngayon, yung iba naman po sa atin, number 5 reason bakit people get discouraged, burnout. Iba, sobrang pagod. Sobrang stress. Ano ang sagot po natin dyan? Ano po sagot po natin? Take a break, labas tayo. Sino po sa inyo dito, last week, lumabas po kayo? Di ba? Kapag stress po kayo, labas po kayo. Pag medyo nakikita nyo, medyo irritable po kayo, magabang po kayo ng bus dyan sa Dao, punta po kayo ng Baguio. Oh. Pero dahil wala na po kayong pera, wag na po kayong bumaba sa bus. Hintayin na po niyo siyang bumalik. Alis nakapunta po kayo ng Baguio. I mean, akyat po kayo, do something na kaiba naman. O kaya punta po kayo sa Clark, maglakad po kayo sa parade ground. Di ba? Maglakad po kayo, 2.5 kilometers po yun. Maglakad po kayo. Pag naglalakad, pambirang buhay na ito, manyan na, maglakad ka kanyan. Pero sa kakaikot po ninyo, mawawala po yung stress po ninyo. Amen? Do something! O kaya, punta kayo sa isang restaurant, kainin po niyo yung pinakagusto niyong pagkain. Gawin po ninyo yun. Give yourself a break. Sobrang stress ka na. Imagine, palagi kang nag-o-overtime. O, tingnan po niyo ako. Lahat, tingin. Dengalwa kaya kayo, sobra ako overtime. Nangaos da kanyan, tako pesos. Tako pesos. Bawasan nyo in tako pesos. Ulitan ko. Bawasan nyo in tako pesos. Paminsan-minsan po, labas po kayo. Kung ang paborito po ninyo, ice cream, o Jollibee, o ano po ang gusto po ninyong pagkain. Gawin po ninyo para mawala yung stress sa buhay po ninyo, mawala yung pagod po ninyo. Kung gusto naman po ninyo, mag-swimming po kayo. O kaya punta kayo sa dagat. Di ba? Para mawala yung alat ninyo sa buhay. Punta kayo sa dagat. O kaya mag-overnight po kayo. Kung may pera kayo, punta kayo sa Marriott. Punta lang. Tapos uwi na po kayo. Mahal dun eh. Amen? I mean, you can do something para hindi po kayo ma-burnout. O kaya, yayahin mo kami. Kaming dalawa ni Ronnie. Ngayon, kung dalaga ka na lang, kayong dalawa na lang ni Ronnie. Di ba? Kayo na lang. Huwag mo nyo lang isama. Ayaw ko ng third wheel. Amen. Take a break. Labas po kayo para mawala po yung burnout po ninyo. Can you say amen? Introduction po yun. Ito na. Number 6. Number 6 na nagiging source ng discouragement. Remember, when you know the source, you can stop it. Ulit. When you know the source, you can stop it. Ito po yung mga sources ng discouragement sa buhay po natin. Number 6, negative self-talk. Negative self-talk. Ito po yung iba po sa inyo, ito yung problema po ninyo. Engaging in self-critical and negative self-talk can erode your self-esteem and confidence, making it difficult to stay motivated. Iba po sa inyo, medyo palaging pangit ang sinasabi ninyo sa sarili po ninyo. I mean, you cannot confess or declare negative things sa buhay po ninyo and expect a positive result na mangyayari sa buhay po ninyo. You cannot do that. Ulitin ko, you cannot, if you keep declaring and speaking negative things sa buhay po ninyo, you can never expect positive things na mangyari sa buhay po ninyo. Remember,
You manifest what you declare. You manifest what you declare. Kung may problema po kayo, pigilan po ninyo ang inyong mga bibig. Di ba? Iba sa atin, nagre-reklamo tayong ganito. Tingnan nga po natin. Pigilan po ninyo. Tingnan nga po natin yung Chicken Joy dyan. Nandyan ba yung Chicken Joy? Parang ganito. Yan o. Oh. 76 pesos pag isang tao, walang reklamo. 50 per kilo, pwede sa 8 katao, puro reklamo. Amen. O, isa pa. Ito pa. Basahin po ninyo. Let's read it all together. 1, 2, 3, read. Malasing ko ang mamas. Sabay-sabay, okay? Pota sinabi kong go, yun na ibabasan tam, please read slowly. Please read slowly lang pa eh. Sige, basa nyo na po getang if you have food, okay? Pakilakas. 1, 2, 3, read. If you have food in your fridge, clothes on your body, a roof over your head, and a place to sleep, you're richer than 75% of the entire world. If you have money in your wallet and can go everywhere you want, you are among 18% of the world's most wealthy people. Ito pa, if you live today and healthy, you are more blessed than the millions of people who will not survive this week and die. Isa pa, if you can actually read and understand this message, you are more than fortunate than 3 billion people in the world who are blind, deaf, or illiterate. Life is not about complaining. Life is about thousands of other reasons to be grateful and happy. Palapakan po ninyo sarili po ninyo. Amen. Pakitapik ang katabi mo. Pag sabi sa'yo, magsaya ka. Diyan makanyang ka, magsaya ka. Di ba? Magsaya po kayo. Can you say amen? Amen. Tama ba ho to? Amen. Yung iba, sabi nga po dito, yung iba, masyadong hard sa sarili po ninyo. I-enjoy po ninyo sarili po ninyo and enjoy everyday life. Huwag yung ganong pahirapan sarili nyo. Mahirap lang kami. Palagi nababaon kami sa utang. Alam po ninyo, makinig po kayo. Kahit sabihin pa po nyo sa akin, grabe ang problema po ninyo. Siguradong may higit pang mas grabe dyan. Amen. You might as well start declaring good things sa buhay po ninyo. Kahit marami po kayong utang, wag po nyo, ganito, tuturuan ko po kayo. Example po, baod kayo sa utang, wag po nyo sabihin ganito, ang barangay taana kanyan. Pakulong da nakatakan yan. Ganyan po kasi palagi sinasabi po natin, nuko, eta namiyawon kembye. Makanyan tana mo. Ay, batikit may asawa mo? Ika kasi, may kasalanan kanini. Diba? Ika yung demonyo may pasakit kembye ni. Kaya nakira, ika, demonyita ka naman. Nang malyari, impyerno na po yung biyahe. You might as well declare these things. Lord, every day, paggising po niyo, Lord, salamat po. Kahit marami pa kayo suliran, kahit baon pa kayo sa utang, ganito po ang declaration dyan. Lord, salamat po sa araw na ito. Your grace is sufficient for me today. You said in your word na ako'y pinayaman mo. Ikaw na dating mayaman, ikaw yung nagpakahirap. Para sa iyong kahirapan, ako po'y sumagana. Lord, salamat po, I'm gonna be debt-free. Ganyan ka. Pero baon ka sa utang yan, ha? Pero iba yung sinasabi mo. Why? You manifest what you declare. Di ba? Kahit baon ka pa sa utang, Lord, salamat po, pinayaman mo ko.
Lord, salamat po na lahat ng utang ko, mababayaran ko po lahat ito. Lord, salamat po, bibigyan mo ako ng karunungan, idea, para mabayaran ko lahat ng mga bagay na ganito. Ganyan. Imbes na nagre-reklamo ka, pakitapik uli ang katabi, pagsabi sa kanya, tama na yung reklamo. Yan. Tama na yung reklamo. Can you say amen? Maybe may mga setback po tayo. Marahil isang araw, medyo nadapa ka. May isang araw na nadulas yung iyong bibig. Sabi nga ako po dito, it may be just a bad day, but not a bad life. Amen? Marahil isang araw nadapa ka, pero hindi naman ibig sabihin yun ang kwento ng buong buhay mo. Meron ba akong kasama dito na maganda yung kwento ng buhay po ninyo? Yan. Diba? Marahil nasa isang chapter ka ng buhay na hindi maganda, tiisin lang po natin. Come on, this is what, ito yung nakita ko just this time. Iba sa inyo, God is about to flip the page of that chapter sa buhay po ninyo. A new chapter is about to take place. A new chapter is about to start sa buhay po ninyo. Diba? Habang nandito po ako sa pulpit, I just saw a vision of God flipping a page ng buhay ng bawat isa po sa atin. A new chapter is about to start in your life. Hallelujah! Amen! Sino po sa inyo, you receive that word sa buhay po ninyo? A new chapter na pakitaas ang kamay. A new chapter is about to happen, is about to start in your life. Father, I release that thing today in the life of your people, that a new chapter, a chapter that we may enjoy, a new chapter that we may be inspired. Lord, a new chapter better kaysa sa nakalipas na mga chapter ng buhay po namin. Thank you, Lord. We bless your name today, Father. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Basta nandun po ako. A new chapter. A new chapter. Ginaganyan na po ng Lord ang buhay po ninyo. A new chapter is about to start. A new chapter is about to be flipped over. A new chapter is about to begin sa buhay po ninyo. Maybe you've been experiencing bad chapters in your life. But God is about to flip a new page, a new chapter in your life. Something that will inspire you. Something na i-bless ka ni Lord. Something out of the ordinary. Something that you haven't seen before. Something that you've been praying for, but the answer is more than what you prayed for. Sa buhay po ninyo. God is about to flip a new page, a new chapter sa buhay po ninyo. Can you say amen? Can you say amen? So, ano po? Bawasan na yung pagre-reklamo. Gumanyan nga po tayo lahat. Yan. Tayong lahat. Dengal ba kayo? Talagang discouraged kayo. Ayoko, no? Hindi po, ganito. Tayong lahat. 1, 2, 3. Tapos sabihin po natin, thank you, Lord. Yan. Diba? Thank you, Lord. Number 7, source of discouragement, external factors. Ano po yung external factors? Larger societal or global issues, such as economic downturns or political unrest, can lead to general sense of discouragement or pessimism. Example, yung iba sa inyo, nadi-discourage kayo kasi mataas na naman ang gas. Mataas na naman ang diesel. O, ito po, tumingin po kayo sa akin. I want everybody, lahat po ng may sasakyan, lahat ng may motor, tumingin po kayo sa akin. Iba sa atin, nadi-discourage, yung iba nagre-reklamo. Matanong ko po kayo, tinok ng tamong mangarga. Answer me. Tinok ng tamong mangarga. Tinok ng tamong magbiyahe. Ali! Ibig sabihin, kahit tumas pa ng 100 ang gas o kurudo, kaya pa rin i-provide ng Diyos ito sa atin. Can you say amen? Can you say amen? Di ba?
Kahit tumaas pa yan. Kahit yung kamatis. Na 350 daw ngayon. Di ba? So, makinig po kayo. Nangyayari po ito, nadi-discourage po tayo. Ito ba? Ito. Common example. Iba sa inyo na-discourage kayo. Nung natalo si Lenny. Babalikan ko ng konti yung eleksyon. Di ba? Natalo si Lenny. O di ba? Dito lang ang tingin. Nung natalo si Lenny, many young people were discouraged. Di ba? Kasi nakabongbong tayo. Ay, nireveal ko yung sarili ko. Na-discourage yung iba po sa inyo kasi I can still remember that time. I was preparing for the sermon right after the election, and the Lord told me, stop what you're doing, address the election on the day of your preaching. I-address mo ito. Diba? Bakit? Kasi yung ibang mga young people na discouraged, bakit si Marcos ang nanalo? Tama ba ako? Yung iba sa inyo, you cannot fathom. Yan, malalim na English yun. Fathom. Di maarok na inyong kaisipan, bakit si Marcos ang nanalo? Kenida kayo pala ako, talagang serious kayo ngayon. Hindi nyo maarok. Until the Lord told me, read the book of Daniel sa congregation. Kasi may kanya-kanya po tayong opinion. And I guess, ipaglalaban po niyo yung opinion po ninyo. Pero yung opinion po ninyo, it should never surpass the Word of God. Sabi ng Lord sa akin, ang magsisettle dito, yung Word ng Lord, hindi yung opinion ng mga membro mo. Ano sabi ng Lord? Alam pa po niyo ito, Daniel chapter 2, wala po dyan. Babasahin ko na lang. Ano sabi niya? Praise the name of God forever and ever. For He has all wisdom and power. He controls the course of world events. He removes king and set up other kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to the scholars. Si Lord ang naglalagay, si Lord din ang nagtatanggal. Tama. Amen. So ano ngayon? Your opinion, kahit natalo si Lenny, it doesn't really matter compared to the Word of God. Hanggang ngayon, iba sa inyo, hindi pa nyo matanggap. Tama ba ako? Kasi, ang kailangan, imagine, Robin Padilla. Robin Padilla, iba nyo yung matanggap. Pero look at me. Ang sagot dyan, respect. Amen. Kasi iba po yung tingin ng Lord sa mga bagay-bagay compare sa atin. Ang role po natin, mag-pray. Diba? Bumoto ka na ano na yung boto mo, hindi ka nanalo, di tanggapin mo yung pagkatalo. Amen. Mahirap naman, sumali ka sa contest, nung natalo ka, hindi mo matanggap. Palagay ko, dadami po yung mga supporter ko sa susunod na eleksyon sa lugar na ito. Amen? Ganyan lang. Ang role po natin is to pray and to submit to governing authorities. Can you say amen? Yun ang role po natin bilang mga Christians. Hindi natin pwedeng ipagpumilit yung sa atin. Natalo na nga. Amen. Can you say amen? Si Lord ang nagluluklok. Anong ginamit ni Lord? Election. Tapos. Amen? Salamat po sa iyong katahimikan. Alam ko, makaleni po kayo. Diba? Pero, tapos na po yun. Kahit sino pang maging presidente, isa lang ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Si Jesus po yun. Can you say amen? Amen. Kahit sino pang mailuklok sa pwesto, si Lord pa rin ang ating Panginoon. Amen. Masigit pang mas mataas ang Panginoon.
Amen. Salamat po sa iyong katahimikan. Amen. And lastly, previous trauma. Ito po yung last source. Bakit nadi-discourage po tayo? Yung previous trauma. Ano yung previous trauma? Past experiences of trauma or significant life challenges can influence your emotional responses and contribute to the feeling of discouragement. Pastor, ang ibig ko sabihin. Example po ako. Kukwento ko na lang sarili ko. Every time na sumapit yung araw ng kamatayan ng aking nanay, this is true. Every time na sumapit yung kamatayan ng aking nanay, may nangyayari sa akin. All of a sudden, kahit masaya po ako, bigla akong lulungkot. Why? Of course, personally, I miss her so much. Minsan, ang gagawin po namin, pupunta pa kami sa sementeryo. Tapos dadalawin mo yung puntod po niya. Talagang lalo kayong palungkutan ni sarili ko. Tapos nandun ka, sinasabi mo sa sarili mo, lumati ka kanyan. Mamangana akong asado. Nung ati ka kanyan. Di ba yung mamangana akong estupado, pedala mo na kang pepes. Then, it comes upon me. Pero na-realize ko rin. I want everybody to listen because this is very important. Na-realize ko, mas maganda ang kinalalagyan niya ngayon kaysa sa dati. Naintindihan ba natin? Yun ang nagpapagaan sa buhay ko. And there are some of you here today, probably nalulungkot po kayo. Kapag dumarating yung araw ng kamatayan ng mga minamahal po ninyo, i-reverse na lang po natin. Happy na lang po tayo sa bawat isa kasi mas maganda po ang kanilang kinalalagyan. Amen. Of course, we miss them and there's gonna be a grand reunion coming one day na makakasama po natin sila lahat. Can you say amen? Iba sa inyo, nalulungkot po kayo kapag naalala nyo yung lugar na pinuntahan po ninyo ng ex po ninyo. Di ba? Dito niya sinubo yung French fries, Pastor. Pag nalala, pag dumadaan kami sa McDo, sa Clark, dito niya sinubo yung fries sa akin. Dito rin niya pinahiram ang kanyang pustiso, Pastor. Nung, Pastor, naalala ko, di ba, nung nag-order kami ng kape sa Cafe Here, hindi man ako nagkakape, pero ninervyos ako. Nawakan niya yung kamay. Every time na pupunta ako sa Cafe Here, naalala ko siya. Eh di, pumunta ka sa Cafe There. Punta ka sa Cafe There. Here, everywhere. Di ba? Di mag-Starbucks ka for a change. Amen. Nangyayari ba ho to? Iba sa inyo natutrauma ka. Every time you see someone going through the same trauma na naranasan po nyo, nadi-disheartened po kayo. I want everybody to listen. But if a point in your life, nangyari po ito, pag hindi na po nyo na-control, yung lungkot po ninyo, kapag ang isang bagay hindi po nyo ma-control, ibig sabihin, may nagko-control. Mag-ingat po tayo sa mga bagay na ganito. Iba, sa sobrang lungkot, nadidepress. Tapos yung iba, nagsusuicide. Hindi po healthy ito. Kaya, ang discouragement po, talaga naman, ito yung numero unong ginagamit ng kaaway para mapahinto po niya tayo. Para matalo po niya tayo sa journey po natin sa buhay na ito. Pero pwede ba niyo sabihin sa inyong sarili, hindi ako papayag. One more time, pagsabi sa inyong katabi, hindi ako papayag.
I shared my, yung sa, trauma. Siyempre, nakita mo yung magulang mo nahihirapan, nakakatrauma po yun. O kaya yung bigla na lang silang nawala, siyempre nakakatrauma po to. Diba? Yung nag-isang auntie namin, just this morning, yung mama nila, Reggie, this morning, nawala po siya, nawala na siya. Nakakalungkot. Pero, you won't allow these things na ma-discourage ka sa buhay. You have to go on. Ano po yung motto po natin dito sa discouragement series na ito? Ano po ang motto po natin? The truth is, in life, there's gonna be a fight, but we're gonna win. Sa buhay pong ito, siguradong may labanan. Pero isa lang ang totoo, mananalo po tayo. Ulitin ko po, pwede ba natin sabihin sa ating sarili, the truth is, in life, there's gonna be a fight, but we're gonna win. Meron ba akong kasama dito na we will not allow discouragement na manatili sa ating mga balikat, palalayasin po natin ito at kailangan po natin manalo sa buhay na ito. Meron ba ditong mananalo na kasama ko sa discouragement? Na hindi kayo mapapahinto, hindi kayo madi-defeat ng discouragement sa buhay po niyo. No way! No way! No way! Diba? Kahit ano pang mangyari, it may be a sad experience, it may be a painful experience, it may be something na hindi mo matanggap. But remember, kailangan po niyo lumaban. Diba? Kailangan natin lumaban. Kailangan po natin manalo. At sigurado pong mananalo po tayo. At lahat po ng nakay Kristo, dahil si Kristo po ay nasa inyo, panalo po kayo. Pag sabi sa tabi mo, panalo ka, panalo. Tumayo po tayo lahat, panalo po tayo. Praise God. Alam po ninyo, walang exempted sa atin sa discouragement. Walang exempted sa atin dito. At wag po niyong kalimutan, minsan, kinakapitalize po ng kaaway ang discouragement na yan para lumala po ito sa buhay po ninyo. Pero gusto ko po sabihin sa inyo, kasama po ninyo ang Diyos. Ano po yung verse po natin? Yung verse po natin binabasa, Deuteronomy chapter 31, verse 8. Let's read it all together. Deuteronomy chapter 31, verse 8. 1, 2, 3, read. Do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you. He will neither fail you nor abandon you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay as we sing this song? Mayroon lamang akong sanlibuhay, hindi pagkakain lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa
ng dagat na hindi napapagal. Sa pag-aalon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin. Kaya ng dagat na hindi napapagal. Sa pag-aalon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong hingin. Taas po natin ang ating mga kamay. Thank you, Lord. Panginoon, salamat po sa umagang ito. I pray that each and every one of us na maging alerto ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso at ang aming mga espiritu sa nagiging source ng discouragement po namin. And I pray that as we identify these things sa buhay po namin, ipapagpag po namin ito. Hindi po namin tatanggapin yung panlulupaypay, yung panghihina ng loob sa aming mga buhay. At dalangin ko, kamukha po ng sinabi po ninyo, do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you. He will neither fail you nor abandon you. Salamat, Panginoon. Maiksi man ang journey o mahaba o matagal man ito, sasamahan po ninyo kami. Maybe we have experiences that are painful, na nakakalungkot. I pray, salamat po, nasasamahan po nyo kami na makapag-move on, na ma-overcome po namin ang mga bagay na ito sa aming mga buhay. Lord, salamat po sa araw na ito. Dalahin ko that the joy of the Lord, that the presence of God may stir up sa aming mga puso at maranasan po namin ito na mag-iiba ang aming mga pananaw, mag-iiba ang aming nararamdaman, mag-iiba ang aming sigla dahil ang iyong presensya ay sumasa amin. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat sa araw na ito. Mananalo kami, ma-overcome po namin ang mga bagay na ito. Kami ay lalaban, hindi kami papayag na kami matatalo. Bagkus kami po ay mananalo dahil kasama ka namin. Lord, I bless your people today with victory. I bless your people today with joy. I bless your people today with breakthroughs. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord cause His face to shine upon you. May you experience His peace now and forever. May you be overwhelmed by the goodness of God. May you be blessed coming in. May you be blessed coming out. May you be surprised by God this week. I bless you now. In Jesus' name, everybody will say, thank you for watching. Thank you for coming. God bless you.